Alam nyo ba na kahit ang mga manok sa ating bakuran ay pwedeng magkasakit tulad ng tao? Isipin mo, isang sakit lang, pwedeng mahawa ang buong kawan at mawalan ng kita ang ating pamilya. Kaya ngayong araw, tuklasin natin kung paano mapanatiling malusog at ligtas ang ating mga alagang poultry animals. Sa araling ito, matututuhan natin, tukuyin ang karaniwang sakit ng poultry animals at ang sanhi, palatandaan at pag-iwas dito. Ipaliwanag ang kahalagahan ng maagap na pagtukoy, paggamot, gumawa ng natural na lunas gamit ang mga halamang gamot sa ating paligid. Bago tayo magsimula, bilugan sa papel ang mga poultry animals na nakikita sa inyong komunidad at isulat ang kanilang pangalan. Aling hayop ang madalas alagaan ng inyong pamilya o kapitbahay? Mga susing salita natin ngayon, poultry, mga ibong inaalagaan para sa karne o itlog. Lunas, gamot o paraan ng paggamot. Antimicrobial, gamot na pumupuksa ng mikrobyo. Natural, galing sa kalikasan, walang halong kemikal. Ang mga alagang manok, pato, pabo, at iba pang poultry animals ay mahalagang pinagkukunan ng kita at pagkain ng maraming Pilipino. Ngunit gaya ng tao, maaari silang tamaan ng iba't ibang sakit. Kung hindi maagapan, mabilis na kumalat ang impeksyon at maaaring maubos ang ating inaalagaan. Mga pangunahing sakit ng poultry animals. Una, avian flu, bird flu. Sanhi, avian influenza type A virus. Palatandaan, panghihina at kawalan ng gana, pagkakaroon ng lila o purplish na kulay sa balat, lalo na sa palibot ng tuka at paa, matubig o berdeng pagtatae, pag-ubo at pagbahin, at bigla ang pagkamatay ng mga ibon nang walang malinaw na sintomas. Pag-iwas at lunas. Mahigpit na biosecurity. Huwag hayaang makapasok ang mga ligaw na ibon o daga sa kulungan. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos humawak ng mga ibon. Linisin ng husto ang feeder, kulungan at inuman. I-quarantine ang mga bagong ibon ng hindi bababa sa 10 araw bago isama sa kawan. Pangalawa, pneumonia. Sanhi, bakterya na Mycoplasma gallisepticum. Mas tumatama kapag stress ang manok. Palatandaan, madalas na pagbahing at pag-ubo, basang ilong at hirap sa paghinga, mabagal na paglaki o paghina ng katawan. Pag-iwas at lunas, regular na bigyan ng bitamina para palakasin ang resistensya. I-quarantine ang bagong manok sa loob ng 10 araw. Kumonsulta sa veterinaryo para sa tamang antibiotic o iba pang gamot. Pangatlo, fowl pox, bulutong ng manok. Sanhi, fowl pox virus. Palatandaan, scabs o sugat sa mga bahaging walang balahibo tulad ng palibot ng mata at tuka, pangangati at pamamaga sa mata, hirap sa paghinga, pagbaba ng timbang. Pag-iwas at lunas. Prevention is key. Magbakuna ng fowl pox vaccine sa mga sisiw mula 14 na araw pataas. Pagkatapos ng 3 araw, dapat makakita ng maliit na scab bilang palatandaan na epektibo ang bakuna. 4. Enteritis, necrotic enteritis. Sanhi, pagdami ng bakterya na Clostridium perfringens sa bituka ng broiler o inahing manok. Palatandaan, matinding depression o biglang panghihina. Bigla ang pagkamatay ng maraming manok ng halos sabay-sabay. Pag-iwas at lunas. Malinis na inuming tubig at pagkain. Pagbibigay ng inuming tubig na may gamot na antimicrobial kung may sintomas. 5. Pulorosis, puting pagtatae. Sanhi, Salmonella bacteria. Palatandaan, puting pagtatae. Pagbagsak ng pakpak at pangkalahatang kahinaan. Walang gana, manipis o magaspang na balahibo. Sa mga sisiw, maaaring mamaga ang kasukasuan ng mga binti.
Pag-iwas at lunas. Bigyan ng antibiotics mula sa tetracycline group o gamot na may antimicrobial. Ihiwalay agad ang may sakit na manok upang maiwasan ang pagkalat. Mga pangunahing hakbang sa pag-iwas. Panatilihing malinis ang kulungan at palaging palitan ang tubig at pakain. Gumamit ng disinfectant at linisin ang mga inuman at feeder araw-araw. Panatilihing malusog ang kawan sa pamamagitan ng balanseng pagkain at tamang bitamina. Quarantine. Ihiwalay ang bagong dating o may sakit na ibon. Bakuna. Siguraduhin kumpleto ang bakuna ng mga sisiw. Kung ang isang manok sa inyong bakuran ay nagkasakit ng pulorosis at hindi ito agad na ihiwalay, ilang manok ang maaaring mahawa, ilang kita at itlog ang mawawala. Kaya ang bawat hakbang ng pag-iwas ay mahalaga. Ngayon na alam na natin ang mga sakit at paraan ng pag-iwas, pag-usapan naman natin ang mga natural na gamot na maaari nating gawin mismo sa ating tahanan para mas mapanatiling ligtas at malusog ang ating mga alaga. Luyang dilaw, turmeric, para sa kabag, lagnat, pagtatae, sipon at ubo, bahagi, ugat o buong halaman. Bayabas, para sa sugat at pagtatae, bahagi, dahon. Malunggay, para sa pampalakas, sugat at dagdag gatas ng inahing hayop, bahagi, dahon. Narito ang mga paraan kung paano ito ihanda. Luyang dilaw tea. Hugasan ng mabuti ang 50 hanggang 60 gramo ng ugat. Hiwa-hiwain ng manipis. Pakuluan sa 1 litro ng malinis na tubig sa loob ng 10 minuto. Salain at palamigin. Dosis para manok. Isang maliit na tasa. Mga 30 mililitro, 2 beses sa isang araw sa loob ng 3 araw. Bayabas decoction. Pumitas ng 5 hanggang 7 malinis na dahon. Hugasan at durugin gamit ang mortar at pestle para lumabas ang katas. Pakuluan sa 2 tasa ng tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Para sa sugat, palamigin at gamitin bilang panglinis o panglanggas 3 beses sa isang araw. Para sa pagtatae, ipainom ng 1 kapat na tasa 2 beses sa isang araw. Pangatlo, malunggay paste. Hugasan ang 1 tasa ng sariwang dahon. Durugin hanggang maging parang paste. Gamitin bilang pantapal sa sugat o ihalo sa pagkain ng manok. 1 kutsara kada pakain. 1 beses sa isang araw sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Sa pamamagitan ng simpleng mga halamang ito, luyang dilaw, bayabas, at malunggay, natututo tayong maging responsableng tagapag-alaga ng ating mga alagang manok, sabay alinsunod sa SDG 12, Responsible Consumption and Production, dahil gumagamit tayo ng likas at abot-kayang lunas. Ang wastong pangangalaga at natural na lunas ay hindi lamang nakapagliligtas ng mga alagang manok. Nakakatulong din ito sa kalikasan at kabuhayan. Tandaan, ang malusog na poultry ay susi sa masiglang komunidad. Ngayon, subukan natin ang inyong natutunan. Sagutin ang mga sumusunod na gawain.